Nagsisimula na ang pagdami ng pasahero sa mga pantalan para sa mga uuwi sa iba't ibang probinsya ngayong Semana Santa. Alamin natin kung paano tinitiyak na ligtas at maayos ang biyahe ng mga barko. Kasama si Miss Eunice Samonte, ang tagapagsalita ng Philippine Ports Authority. Miss Eunice, magandang tanghali po sa inyo. Maganda tanghali po, Yusek Joey at Asik Weng at sa lahat po ng nanonood at nakikinig. Ma'am, kamusta po ang pagdating ng mga pasahero ngayon sa mga pantalan at gaano karami po yung inaasahan natin next week? At historically, anong araw po ba talaga yung buhos ng tao kapag Holy Week? Yes, actually, ngayon pa lang po ay nagmo-monitor na tayo ng dami ng mga pasahero sa pantalan dahil sa atin pong monitoring, meron tayong tinatalang 3.5% increase sa mga pasahero ngayong taon kumpara po nitong mga nakaraang taon. So, to be specific, ang ating pong increase ay 1.73 million passengers. Yan po yung inaasahan nating pasahero sa buong pantalan nationwide. Kumpara po sa last year, meron po tayong 1.67 million passengers, That's around 3.5 increase sa mga pasahero po na bilang, Ito po ay bunsod na rin ng summer vacation. Ang ilan po sa ating mga kababayan ay isasabay na po yung bakasyon ngayong Holy Week, Dahil po ito ay tumapat ng April. Ma'am Eunice, kahapon nag-inspection si Transportation Secretary Vince Dizon sa Batangas Port. Kontento po ba siya sa nailatag na seguridad sa pantalan? Tama po, Asik Weng. Actually, masaya nga po si DOTR, Secretary Vince Dizon, sa kanya po naabutan sa Batangas Port dahil pagpasok pa lang po, organisado po yung ating mga security personnel, yung ating pong mga baggage machine, gumagana po yung ating scanner. Pagdating naman po sa body scan ng mga tao, lahat yan gumagana. And kung niyo po makikita, maluwag po itong Batangas Port natin at napakarami rin po choices para sa mga kainan, para po sa ating mga kababayan na nais nang mag-antay ng kanilang biyahe doon mismo sa pantalan. So, satisfied naman po si Secretary Vince at nakita niya po kung gaano kaluwag at safe at convenient po sa mga pasahero yung babiyahe po doon sa Batangas Port. Ma'am, meron ba tayong dinagdag na mga patakaran given that inaasahan natin yung pagbuhos ng mga pasahero next week? Pagdating po sa ating pong patakaran, in place na po yan bago pa man mag-Holy Week. Ang atin lang po tinitingnan ngayon, for example po, nire-remind natin yung mga kababayan natin na at least 3 hours before their trip ay magtungo na po sa pantalan dahil expect na po na medyo traffic all the roads going to the ports. And isa pa po sa ating tinitingnan ngayon ay yung online booking system. Kahapon po nung nag-visit si Secretary Vince at si PPA General Manager Jason Tiago dito po sa Batangas Port, isa po sa mga nakita nila ay yung pagbuhay dito po sa electronic ticketing management system kung saan maaari na pong maglagay ng mga kiosk ng ticketing system po sa ating pong mga pantalan. So gaano naman po kabilis yung ticketing, tapos yung may e-ticketing, naipatupad na ba to at saka gaano na karami yung tumangkilik dito? Actually, ito po yung balak po ni Secretary Vince at saka po ni PPA General Manager Jason Tiago na within the year ay may patutupad na po ito dahil it's too late na for next week pa po na ating implement sa Holy Week, pero meron na po tayong mga system in place. Pwede po natin yung gamitin muna habang inaayos po itong online ticketing dahil ang purpose po ng online ticketing system ay pag-isahin yung mga ticketing system po para maaari nang mag-book yung mga kababayan natin na hindi pa po nakakabook ng ticket at hindi na sila kailangan pa pumunta ng pantalan para makabiyahe po at makabili ng ticket doon sa mga ticketing booths sa stall. But then again, ngayon po, gumagana po ang lahat ng online ticketing system ng mga shipping lines. So, kung gusto po nilang kumuha ng ticket, pwede po silang kumuha dito mismo sa website ng shipping line. Ma'am, in the past po, meron pong mga naitatalang insidente ng paglubog ng mga barko. So, kamusta po yung koordinasyon natin sa Philippine Coast Guard para matiyak na walang overloading at nasusunod po yung maximum capacity ng ating mga barko?
Tama po, actually isa po sa naging bilin din ni Secretary Vince kahapon ay yung overloading po sa mga barko, no? Kasama po sa press con kahapon yung Philippine Coast Guard at isa po sa naging patakaran ngayon ay dapat close coordination yung PPA, Marina at saka po itong Philippine Coast Guard para maiwasan itong overloading dahil ang pinaka-priority talaga po ngayon ay yung safety at convenience na ating mga pasahero. So bawal na bawal po ang overloading at sakali man po na meron pong makapagpakita ng patunay at saka po kung meron man po na issue ng overloading, maaari pong makansela ang kanilang lisensya at depende pa rin po no, sa ating pong secretary. But yun po kanya nabanggit kanina and kahapon din po, nagbili na rin po si Secretary Vince sa ating po mga shipping lines na hindi po talaga po pwede ang issue ng overloading. On the part of PPA naman po, we're in close coordination with PCG and Marina para po sa mga barko na babiyahe po dito sa ating mga pantalan. Ma'am Eunice, alin naman pong mga pantalan yung inaasahan yung may pinakamalaking volume ng pasahero ngayong Semana Santa? Yes, Kweng, pinaka number 1 po natin dyan, na pinakamatao, ito pong Batangas Port, no? Ito po ang inaasahan natin na pinakadadagsain talaga starting next week po sa pagsisimula ng Holy Week. And kabila din po sa mga pinakamarami na dadagsain ay ito pong sa Mindoro. Kabilang din po sa inaasahan nating maraming tao ay itong pantalan natin sa Negros Oriental, sa Siquijor. Andyan din po ang ating mga pantalan sa Bohol at pati na rin po yung ating mga pantalan dyan po sa bandang Visayas at Mindanao. Ma'am, paalalahanan lang po natin ng ating mga biyahero. No? Ano po ba yung mga ipinagbabawal na dalhin sa mga bangka at sa mga pantalan? Yes, Yusek Joey, isa po sa ating mga nakikita na nakukumpiska pa rin no, sa ating mga pantalan kapag nag-undergo sila ng screening at saka body check ay yung mga matatalas na bagay, no? Kagaya po ng mga balisong o kaya po yung mga kitchen items na hindi po pwedeng i-travel sa barko, kagaya po ng mga flammable material. For example po yung mga lighter, saka po yung pansinde sa kanilang mga kalan, bawal po yan, no? At hindi po papayagan dahil considered po deadly weapon po yan at baka sumabog lang po sa kanyang biyahe. At isa po sa ating po mga pinagbabawal din, syempre, yung mga ating pong pinagbabawal yung mga pork products. For example po, meron tayong mga LGU na may ordinance na bawal po yung mga pork products sa kanilang lugar due to ASF. So, sinusunod po natin yan at hindi po pwede kahit po luto na yung mga pork products o kaya po frozen, hindi rin po pwede. Sa ilang LGU lang naman po yan. So dapat alam nila kung anong bayan yung pupuntahan nila, kung bawal o pwede doon yung pork, no? Ma'am Eunice, paano nyo naman po pinaghahandaan yung mga stranded na mga pasahero sakaling hindi maganda ang panahon? Tama po. Actually, ito nga sa ating monitoring sa ating panahon, medyo maaraw naman po no, sa Holy Week. Pero sakali man po na magkaroon ng hindi maganda panahon at wag naman sana, ang ating pong pantalan nakahanda po yan sa ating mga measures kapag po may mga hindi inaasahang pangyayari. Like for example, kung may mga ma-stranded. No? Isa po sa ating measure, meron po tayo dyang mga hot meals para po sa ating mga kababayan na mai-stranded sa pantalan. No? Meron din po tayo mga ni-ready po na foam at saka po yung ating pong mga area para po dito sa buntis, senior citizens, saka po sa mga may kasamang bata. Ano po, isa po yan sa ating mga naka-ready na nakalatag na po, no? And atin rin po makikita sa ating mga pantalan ngayon, meron na po tayong mga charging station, libre po, pwede po mag-charge dyan, at saka po water refilling station. Ma'am, huling paalala at panawagan na lamang po sa ating mga kababayan para sa mas ligtas na biyahe ngayong Semana Santa. Maraming salamat po, no? Mananawagan na lang din po ako sa ating pong mga kababayan na nais po pong magbiyahe at nagbabalak po na magbiyahe ngayong Semana Santa at sumabay pa nga po sa summer vacation, ano? Ang ating pong mga kababayan, kung nais nyo pong gamitin ang ating mga pantalan, mas makabubuti po sana kung makapag-book na po sila ng ticket ahead of time, no? Hindi pa naman po tayo nakakaubusan ng ticket as of the moment as we speak, pero mas maganda pa rin po kung naka-online booking na po kayo sa mga preferred nyo pong
shipping line sa ating pong mga pagbili ng ticket, ano po, para pagdating po sa Pantalan, dire-diretso na po tayo sa passenger terminal at hindi na po kailangan pumila. Pangalawang paalala po, siguro travel light na lang din, no? Dahil po, gaya po na nabanggit ko, medyo mahigpit po yung ating security measures ngayon sa ating mga pantalan na talaga pong dadaan sa body scanning machine, sa x-ray machine, ang mga gamit. So, wag na pong magdala ng mga pinagbabawal pa po. At pangatlo po, at least 3 hours po pumunta po sa ating designated na mga pantalan para po maiwasan yung malate sa kanilang booking. Lalo po ngayon na Holy Week, inaasahan po talaga natin ang napakaraming tao. Okay, maraming salamat po sa update. Miss Eunice Samonte, ang tagapagsalita ng Philippine Ports Authority. Salamat po, Asik Weng at Isik Joe.